I love you, Mike. One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa'kin. It's out of the blue, I'm feeling so true. Bigla na lang sinabi sa akin that this guy is in love Mag-aalas with stress you, na, Benji. pare. Uwi na tayo. This guy is in love with you, pare. Bilhin namin. Bading na bading sa'yo. Diyos ko, Tay! Nasabi ko sa kanya yun. Hindi ako makapaniwala. I mean, not after na ipangako ko sa sariling hinding-hindi na magsabi ng I love you sa isang lalaking makarang ipagpalit ako ni Jake sa isang manager ng mga cultural show sa Japan. Tuloy ba ang lakad natin bukas sa Baguio, Benji? Oo, alas 4 ng hapon sa Dagupan Terminal. Don't be late. Good night. Ingat ka. Are you okay, Benji? Are you sure you don't want me to stay tonight? Don't worry, Mike. Okay lang ako. Okay, good night. I'll call later. Una kaming nagkakilala ni Benji sa isang media party. Nalaman kong program officer pala siya ng opisina na kanyang pinapasukan at nagkataong may ginagawa akong article tungkol sa isang project nila sa Zambales para sa mga biktima ng Mount Pinatubo. Noong una kaming nagkita sa isang media party, hindi ko naman siya pinansin. Oo, gwapo si Mike at macho ang puwet, pero hindi ko talaga siya type. Kalabit nga ng kalabit sa akin itong si Joanna. Magpakilala raw kami. Panay projection ng loka-loka? Pagtasan ko nga ng kilang hitad. Talaga naman po ang makaraan ng tatlong masalimuot na love-hate relationship na tinalo pa yata ang love story ni na Janice de Belen at Nora Honor. Sinanhan ko na ang puso ko sa mga lalaki. Sa mga babae? Matagal nang nakasara. May kandado pa. Bakla nga raw itong si Benji at inaamin ko. Nung una, medyo iwas ako sa kanya, lalo na nung araw na pumunta kami sa Zambales para mag-interview. Tahimik na tahimik itong si Benji sa sasakyan. Samantalang enjoy naman ako sa interes na ipinakita ni Joanna na office mate niya sa nature ng trabaho ko at sa buhay ko. Wala Maynila hanggang Zambales, isang beses lang nagsalita si Benji. Nagaya siyang tumigil sa isang restaurant para mag-soft drink at manigarilyo. Now, don't get me wrong. I'm straight, okay? Si Carmi ang pinakahuling naging shota ko. Sabi nila, maganda. Sa bagay, maganda naman talaga itong si Carmi. Sexy pa. Ewan ko nga lang dito kay Carmi kung bakit lagi niya si Jelon. Hanggang ngayon, hindi pa niya maintindihan ang nature ng trabaho ko, 2 taon na kami magshota. Last year, inistetan ako nitong si Carmi. Hindi na raw niya matik. Gusto raw muna niya mag-isip-isip tungkol sa aming relasyon. Gusto raw niyang magkaanak sa akin pero hindi niya tiyak kung gusto niya akong pakasalan. Naguluhan din ako. Parang gusto ko na ayaw ko. Mahal ko si Carmi and I'm sure of that. Pero kung tungkol sa pagpapakasal, out of the question ang usaping iyon. Almost 1 year din akong walang shota. Isinubsob ko ang sarili sa trabaho. Naipakilala ko si Carmi kay Benji sa isa sa mga dates na iyon. At naikwento ko na rin noon kay Benji ang tungkol sa nakaraan namin ni Carmi. Tay! Maganda ang Carmi! Mas maganda at mas sexy pa kaysa kay Carmi Martin. Pinaghalong na Net Medved at Don Zulueta ang beauty ng bruha. Bagay na bagay sila ni Mike. Noong una, medyo naalangan ako kay Carmi. Para kasing nung makita ko silang dalawa, ang pakiramdam ko, kalabisan na ako sa lunch date na pinagsasaluhan namin. Hindi naman feeling of insecurity dahil ang gusto ko lang, magkausap sila ng tanghaliang iyon at baka sakaling maayos ang kanilang relasyon. Tingin ko naman dito kay Carmi, ganoon din. Parang may nakaharang na kutsilyo sa kanyang bibig pag nagtatanong siya sa akin, o kay Mike. Hindi kaya siya na na-insecure bigla sa beauty ko? Tingin ninyo. Naging magkaibigan na nga kami ni Benji. Noong unay nag-aalangan nga ako. Aba, baka ako mapaghinalaan din akong bakla kung isang bakla ang lagi kong kasama. Sabagay,
Kaya hindi naman kagad mahalatang bakla nga itong si Benji. Dalas kaming lumabas, lalo na after office hours at during weekends. Nanood ng sine, kakain, imbitahin ko siya sa apartment for some beer or kapag may niluto akong espesyal na ulam, o kaya nag-prepare ako ng salad. Kapag umuwi ako sa Los Baños para umuwi sa amin, sumasama siya minsan. Namit na nga niya ang mother ko. Madalas akong malasing na siya ang kasama, pero ni minsan hindi niya ako ginalaw, to use the term. May mga pagkakataong tinutokso ko siya, pero hindi siya bumibigay. Hindi rin naman perpekto itong si Benji, pero hindi ko rin alam kung ituturing kong kahinaan ang naganap sa amin minsan. Kung kasalanan man yon, dapat ay sisihin din ako. Nagkasunod-sunod noon ang mga disappointment ko. Hindi ko matapos-tapos yung article na ginagawa ko tungkol sa open pit mining sa Baguio dahil nagkasakit ako ng 3 araw at naiwan ako ng grupo pumunta sa site para mag-research. Na-virus yung disket ko na sa Katepang Raw data ang nakastore. Sigawan ako ng office secretary na pinagbintangan ko nagdala ng virus sa aming mga computers. Nabiktima ng akyat bahay yung kapatid kong taga-Ermita. At tinawagan ako ni Carmi. Nagpapaalam dahil pupunta na raw siya sa Spain. Ang dami kong nainom noon sa apartment ni Benji. Nang nakahiga na kami, yumakap ako sa kanya. Mahigpit. Bulong ako ng bulong sa kanyang tulungan niya ako. Kung ano ang gagawin ko, pakiramdam ko kasi wala na akong silbi. Yung sarili kong mga relasyon ay hindi ko maayos. Alam kong nabigla si Benji sa pagyakap ko sa kanya. Kahit na ako'y nabigla sa bigla akong pagyakap sa kanya. Pero, parang sa pagyakap ko kay Benji ay nakadama ako ng kaunting pahinga, ng kaunting kagaanan ng loob. Matagal bago niya ako sinuklian ng yakap. Na nang ginawa niya ay lalong napagaanan sa pakiramdam ko. At natatandaan ko, hinalikan niya ako sa labi bago kami tuluyang nakatulog.